Ibig po sabihin ng disallowed, ginamit yun, kaya nga may records eh. Kaya nga po nalaman na disallowed. Ano lang pong hinihingi ng COA? Ipaliwanag kung bakit hindi dapat markahan ng disallowed ang budget na yon na ipinamahagi sa ating mga kababayan, alinsunod sa umiiral na mga rules sa pamimigay po o pagbabahagi ng pondo. So, ibig sabihin, hindi po sa korupsyon. At binigyan po ng pagkakataon ng 6 na buwan ng ating Vice Presidente para sagutin kung bakit hindi dapat i-disallowed yun. Pero ang pinamumuka ng mga terorista, komunista, mga kongreso, mga congressman, mga senador, dinakaw na agad. So nakita po ninyo, paano magkakaroon ng katahimikan ng ating bayan? Paano natin makukuha yung tinatawag natin peace? Samantalang, lumabas na, simula pa lamang ng unang taon, ang pagiging banggagamit ng presidenteng mga 10 ng kanilang mga kaalyado. Si Bibi Inday wala pong planong tumakbo si presidente o sa pinakamataas na posisyon. Pero dahil sa kanilang pambubuladas at takot na takot sila, kapag ito ay lumaban, sigurado mananalo to, sinuyo nila. At yung babaeng taga Davao, dahil naniwala sa matatamis na pangako ng mga bangag na magkakaroon ng continuity at unity, sumama po sa unity. Right after nagkaroon ng unity, eto na po yung nangyari. Bakit hahanapan natin ang opisina ng Vice Presidente ng kung ano-anong mga gawa-gawang kwento na nagnakaw? Samantalang, ang opisina ng ating Presidente, ang Speaker of the House, at ang Chairman ng Committee on Appropriations, ang dami hong mga anomalya. Saldi ko, ang daming anomalya. Sa kanyang pong manifestation ni Senator Villanueva, diniretsa niya po si Saldico ay maraming mga anomalyang ginawa. At nang ibinunyag po yan ng ating Vice Presidente, imbis na patotohanan niya na hindi totoo, ibinalik po sa pamamagitan ng mga mapanirang paratang sa ating Vice Presidente na budol daw ang ating Vice Presidente. So mga kababayan, kitang-kita ninyo, noong panahon ni Tatay Digong, paangat na po ang ating ekonomiya. Kung tatanungin natin, tama ba ang formula na ginamit ni Tatay Digong? Tama. Para maging maunlad ang isang bansa, dapat ang mga mamamayan nito ay merong stable mental health. At ang isa sa nakaka-apekto na pagkakaroon natin ng malusog na pag-iisip ay ang paggamit ng droga. Kaya droga po yung pinanatan eh. Diba? Oh. Noong panahon po ni Tatay Digong, napaka-safe natin. Eh ngayon, nakita ninyo, ang daming kabataang nawawala. Yung paglaganap ng droga ngayon, tuloy-tuloy, patuloy. No, hindi ho nakukover yan ng mainstream media. Ngayon, tatanungin ko kayo, pamumuliti ka ba na nandito hakbang na maisog? Samantalang ang mga sinasabi namin dito, dapat magkaroon tayo, ipagpatuloy ang paglaban ng droga. Tapos na po si Duterte. Tapos na si Pangulong Digong sa kanyang serbisyo sa bayan. At nagustuhan po yun na ating mga Pilipino, hinahanap-hanap natin ang ganong uri ng panunungkulan na kabaligtaran na po ang nangyayari ngayon. Kung hindi po naupo si Tatay Digong, hindi mabubuksan ang mata ng mga Pilipino dito sa mga magnanakaw, mga ganit, mapagharing uri, mga drug lords at mga oligarko na matagal na pong nagtatampisaw sa dugo at pawis nating mga Pilipino, ninanakaw ang kaban ng bayan habang patuloy tayong nagiging mahirap. At gustong-gusto po nila na ang bansang Pilipinas, ang mga kababayan nating Pilipino ay patuloy na maghirap. Bakit? Kailangan nila tayo tuwing panahon ng eleksyon. Tama? Tama. At yung isang bagay na yan, upang sila po ay manatili sa pwesto, isinulong po nila ang charter change through people initiative na pinunol tayong lahat,
pinatawag kayo, bibigyan kayo ng ayuda, bibigyan kayo ng tupad, bibigyan kayo ng ayos, yun pala, pinapipirma na kayo sa People's Initiative. Walang transparency. Alam niyo po ba, pag tayo ay nagpalit ng konstitusyon, sila po ay binigyan natin ng pagkakataon na magtagal sa pwesto na yan, patuloy tayong mahirapan, patuloy tayong nakawan. Sapagkat pag nagpalit po tayo ng konstitusyon, at ito po ay malinaw na lumitaw, gusto nilang baguhin ang ating style of government sa isang parliamentary government na pamumunuan po yan ng Prime Minister na kung saan wala na pong mangyayaring eleksyon. Ang isa po sa iba-violate ng parliamentary government ay ang pagtanggal, pagkitil, pagsupil na tayo po ay malayang makapamili sa pamamagitan ng ating konsyensya na magtalaga ng mga leader na sa palagay po natin makakatulong na maiahon ang bansang Pilipinas sa kahirapan. Gusto po nilang tanggalin yan. Yan po nag-uugat. Yan po nanggagaling ang hakbang ng maisog. Kung walang tatayo sa ating bayan, na dapat tayo mismo ay tumayo, magtulong-tulong, magsama-sama, komportable na ba tayo na hanggang ipigit natin ang ating mga mata sa ating huling araw at ihinga natin ang huli nating hininga, iniisip pa rin natin ang may iwan nating mga mahal sa buhay, mga anak, ay patuloy na naghihirap. Kailangan na po natin umaksyon. Hindi po natin kailangan si Tatay Digong ang mauna sa atin. Dapat po tayo mga mamamayan ang mauna. Ipaglaban po natin, singilin natin ang empleyado lamang na to. Tayo po nagtalaga dito. Tayo ang nagtalaga sa presidenteng bangag. Empleyado lang natin sila. Tayo po ay may pinakamakapangyarihang kakayahan na sila ay iluklog at sila po ay sipain sa pwesto. Lalo na ang ating bansa ngayon ay nalalagay na po sa isang madilim na sitwasyon sa mga usapin na hindi nabibigyan ng tugon ng presidenteng bangag at kanyang mga alipores. Alam niyo ho, House Speaker, King of Party List, garnered just 180,000 votes para maging House Speaker. Napakaswerte. Kasi pinsan. 180,000 as a party list. Kaya po siya nandyan bilang isang congressman. At siya po ang Speaker of the House. Samantalang, ang pilit niyang binababoy, pilit sinisiraan, ang nakakuha po, miski sa kanyang pinsan na pinakamataas na mandato, na 32 million. Diba ang kapal po ng mukha? So mga kababayan, ngayong hapon na to, sana po ay mamulat ang ating mga kaisipan. Sana po ay damhin ninyo ang mga sasabihin ng ating resource persons. Dahil kung kayo po, lalo na kung lingkod bayan, at sinisiwalat po namin ang mga pang-aabuso lalo sa kabatang bayan, dapat po kayo ang unang-unang magising. Papayag ba kayo na kayo ay maging kabahagi ng kriminal na paglulustay na pondo? Katulad po ng mga Insaymada vloggers na may mga umamin, mga bangag vloggers, na sila ay pinapayaran, pinapasweldo. Hindi nila alam, they are accessories to the crime. Dahil po, yung pera na ibinabayad sa kanila ng bagang administrasyon para pagtakpan ang kanyang kabangagan, ay galing din po yan sa kaban ng bayan. So pag yung perang ninakaw at ibinahagi sa ibang tao, damay ka doon. Lalo na kung yung perang ibinayad sa iyo para proteksyonan ang bangag ng presidente. So, gising po tayo. Ang hakbang na maisog tayo yun. Tayo po ang totoong oposisyon. Mahirap po kasi na maunawaan kung ang iniisip natin, pamumulitika. Wala naman po kami kasamang politiko rito. Wala kaming kasama ni isang incumbent
politicians na halal na nagsasabi po kami ng totoong senaryo na nangyayari sa ating bayan. Nakakatakot po ang nangyayari. Meron po ako nakuhang intelligence report na itong darating na linggo, patagong papasok ang mga admiral ng US Navy sa Pilipinas. Nakakatakot. Ano ang dahilan pag sila papasok? Ang digmaang Russia at Ukraine hanggang ngayon hindi tapos. At ang isa sa dahilan, malawak ang lupain ng Ukraine para makubkob ang kanilang bansa. At ang mga tao, maraming pwedeng pagtaguan kung kaya ang gyera sa kanila ay nagpapatuloy. Nakakapagtago yung mga tao eh. To compare, dito sa ating bansa, we are surrounded by bodies of water. Napakaliit po ng ating land area. Pag pumutok po ang digmaan, dahil ang EDCA sites na papalibutan ng Luzon, tayo ang unang-unang casualty. Tayo ang unang-unang mamamatay. At kahit hindi ka po tinamaan ng missile, ng ballistic missile, nuclear warheads, kahit hindi ka direct hit, maamoy mo lang po yan, tumama sa balat mo yan, naaagnas na po yung mga laman mo. Ang tanong, handa ba ang gobyerno natin? Kung yung pandemic nga po, nakita ninyo yung mga hospital, napuno eh. Yung iba sa labas na inaabutan, sa labas na nakahiga, naglagay ng tent. Pandemya po yun ha, sakit. Eh ano pa kaya pag nagputukan na yung mga bomba na yan? So kung kaya po ninyong maatim na tayo ay papunta sa isang proxy war na labanan naman talaga ng Amerika at China at hindi po tayo kikibo, tayo ay magsasawalang kibo para tapusin ang trip at kamanghagan ng presidenteng ito na tayo ay isulong sa isang digmaang hindi natin gusto. Wag na wag po kayong magsisi pag dumating yung araw na sinasabi ko kasi huli na ang lahat. Wala na. Sabi nga, wala na. Finish na. So kailan po tayo gagalaw? 3 taon pa ang natitira. Baka hindi na abutin yan. Napakainit po ng usapin, itinatago ng mainstream media. At mga kababayan, sa bandang huli ng aking talumpati, kayo po ay malugot naming iniimbitahan sa gagawin po nating luksang bayan na gagawin yan sa araw ng Sabado, 1:00 dito po sa Liwasang Bonifacio. Kung kayo po ay nagmamahal sa bayan at inyong susundin ang isang dakilang obligasyon at dakilang sumpa bilang isang Pilipino na palaging pinapaalala sa atin tuwing kakantahin natin ang ating pambansang awit, ang pinakahuling liriko na nakasulat sa ilalim na to, para ikaw ay masabi mo na totoo kang Pilipino, dapat handa tayong mag-alay ng buhay para proteksyonan ang ating bansa at proteksyonan ang ating mga karapatan, lalo na ang mga mamamayan na niloloko, ginagago at ginagawang gatasan ng mga bangag na politiko. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa Sabado po, sa Luksang Bayan, sana po mabuksan ng inyong mga isipan matapos ang pagpupulong na ito at kayo po ay makiisa. Dahil tanging tayo lamang po mga simpleng tao dito sa hakbang na maisog ang po pwedeng magsipa, tumadyak ng kapangyarihan na inaabuso ng presidenteng bangag. Maraming salamat po at mabuhay po ang maisog. Naramdaman ba natin kung ano yung actual na sitwasyon, ano yung mga nangyayari. Alam niyo po, pwede naman na Mr. JM, kami, yung mga vloggers, pwede kami mamuhay sarili lang namin. Kaya namin kumita ng pansarili. Pero ang tanong po, ilang taon tayong, hindi na, lalo po yung mga nakaabot ng martial law. Halos ilang dekada po na tayo ay sinaklot ang ating demokrasya. Sa loob ng ilang dekada, naranasan natin ano ang itidulot ng martial law sa buhay ng bawat isa. Iintayin pa po ba natin na ang isang Marcos ay muling dalhin tayo sa malagim na martial law?
Yung martial law po na yun, ngayon pa lang, hindi pa natin nararamdaman. Pero, yung kaba ng bayan, ramdam na kung ano ang kalalagayan natin. Wala pa po, hindi pa natatapos ang taon na ito. Pero ang kaba po ng bayan, paubos na. Wala na tayong pondo. At ngayon, minamadali nila na maipasa itong susunod na 2025 budget na tumaas halos ng 4 na bilyon. 4 na trillion, sorry. Pero hindi maramdaman ng karaniwang Juan de la Cruz kung ano ang sinasabi o pinatutunguhan ng mga pondo ito. Kaya sa amin pwedeng hindi na kami kumilos. Bakit po kami nandito? Yun yung dahilan. Kung wala pong maninindigan, walang magpaparating sa taong bayan ko ano yung tunay na sitwasyon, magugulat na lang po tayo, binobomba na tayo ng ibang bansa. Magugulat na lang tayo, yung ayuda natin na dapat mapunta sa inyo, binabawasan pa. Paano na lang yung mga anak natin? Paano na lang yung kinabukasan ng bansa natin sa kamay ng mga bangag na namumuno? Isipin niyo po, mamaya lalo sa revelasyon ng ating speaker, pasigit niyo pong makikita ano ba yung sitwasyon na tayo ay nasa kamay ng isang adik na gobyerno. Kung dati sa panahon ni PRRD, ang mga adik, takot, ramdam po natin yun, di ba? Halos ang mga kriminal, nabawasan ng snatcher, nabawasan ng rapist, nabawasan lahat. Bakit po? Dahil meron tayong leader na may tinatawag na political will. Ngayon, hindi political will ang nangyayari. Ang nangyayari ngayon, party-party. Alam niyo po, ang unang naging prioridad ng kasalukuyang administrasyon. Sa Malacanang, halos lahat ng building ipinagawa. Yung kabilang na yung Laperal Mansion, kung saan madalas nagpaparty ngayon. Ang pagkain hindi basta-basta. Ang alak, bumabaha. Samantalang tayo po, hirap na hirap tayo, gigising sa umaga, mamamasaheros, magtatrabaho, pagkakasyahin yung kakarampot na kinikita. Tapos sasagot itong NEDA, kasya na daw yung 21 pesos kada pagkain natin. Makatarungan po ba yun? 21 pesos. Diba? Panoorin niyo po sa YouTube at sa Facebook. 21 pesos ang aabot po. Napakahirap. Kumpara sa mga hirap natin sa trabaho, hindi sapat yun. Kaya nandito po ang hakbang na maisog kasi para magising po ang bawat isa sa atin na kailangan ay makilahok tayo sa ginagawa ng gobyerno. Kasi kung hindi po tayo makikilahok, mauuwi ulit tayo sa sinasabi po natin martial law. Bakit po natin nasabi martial law? Ano po yung nangyari sa KOJC? Malaking institusyon na yung KOJC. Pero ano po ang nangyari? Nagpagamit ang kapulisan para ang isang simpleng warrant of arrest halos kubin yung lahat ng pag-aari ng isang institusyon. Kung kaya pong gawin ngayon ng gobyerno yun, darating yung panahon kung maipipilit po nila yung tinatawag na extension ng kanilang kapangyarihan, kukubkubin po ang ating demokrasya, kukubkubin ang ating mga karapatan. Kaya sana po hindi na matapos dito sa lugar na ito. Hindi matapos sa lugar na ito kung ano ang misyon o layunin na tinatahak po natin. Wala po tayo napapansin ngayon kasi akala natin okay lang. Sila po, sa araw-araw ang dami na natin yung problema. Easy na tayo. Pero kung hahayaan lang po natin yung gobyerno natin ngayon na patuloy na magkampisaw, lalo-lalo po yung mga congressman. Grabe ang panoorin niyo po sa Facebook at sa social media. Iba yung
ginagalaw nila ngayon. Isipin niyo po, kukuning resource person, yung mga tao, lalo yung mga kaalyado or alam na kadikit din dating Pangulong PRRD. Tandaan po natin, ang Kongreso at ang Senado ay tagagawa ng batas. Tawagin man po sila, mag-imbita man sila ng tao, yung resource person, ibig sabihin po, para makakuha ng ideya kung paano pagbubutihin yung umiiral na batas. Ang nangyayari po ngayon, yung tinatawag na kangaroo court. Ano po yung kangaroo court? Nililitis sa labas ng hudikatura ang mga tao na halos inaakusahan ng kriminal na kahit wala pa. Ano po nangyari kay Pastor Tibuloy? Wala pa namang kaso. Pero pilit nilang dinadampot. Ano nangyari kay Alice Buo? Pinipilit na may connection sa Pogo pero walang sapat na ebidensya. Ano nangyayari kay Spokes Harry Roque? Nilalapit din sa Pogo pero wala din sapat na ebidensya. Ngayon, ang ating Vice President Sara, inuungkat yung 2023 confidential fund na kung tutuusin sa national budget, hindi naman dapat balikan pa. Dahil nandiyan ang OWA para magbusisi. Hindi ang Kongreso ang pangunahing tagapagbusisi ito. Ang dapat maintindihan natin mga mamamayan, ang Kongreso ay hindi korte para humatol ng resource person.